ng rosemary. Ngayon po ay i-share ko na po sa inyo ang simple at madaling pag-propagate ng ating rosemary. Ang rosemary po ay isang uri ng culinary herbs. Masarap po siyang pampalasa, sa ating mga lutuin. Pwede rin po siyang gawing tea. At gaya ng banggit ko, napakarami pong taglay na health benefits sa ating katawan ng rosemary. Ngayon po ay ibabahagi ko sa inyo ang pag-propagate ito. So ito po yung lupa natin gagamitin sa ating pang-propagate ng rosemary. Buhaghag na lupa po ito at pinaggamitan ko na po itong lupang ito kaya i-condition ko po mamaya. So yun po, ito na po yung ating bote ng mineral water na gagamitin. May butas po yan sa ilalim at saka sa mga kabilang gilid. Tapos gagamit din po tayo ng plastic cup. Ito. Tapos maglalagay po tayo ng paunang pataba, fertilizer. Ang gamit ko po ay vermicast. Yan. Ito po tayo ng vermicast sa lupa nating pagtatamnan ng rosemary. Tapos maglalagay din po tayo ng coco peat. 60% buhaghag na lupa, 20% ay ating paunang pataba na vermicast at another 20% ay coco peat. Tapos i-mix nyo pong mabuti ngayon yan. Haluin nyo pong mabuti to. Ayan. Nang sa ganon ay ito pong coco peat, ang trabaho po niyan sa ating mga halaman ay mapapanatili pong buhaghag ang lupa. Malaya pong makagala yung ugat, makakuha ng nutrients ayon po sa kanyang pangangailangan. So ayan, buhaghag na yung ating lupa. Ayun, ready na yung ating potting mix. Maglagay na tayo ng lupa dito sa ating bote ng mineral water. Lagay na natin itong lupa nating kinondisyon. Naglagay na tayo ng paunang pataba. So yan, hanggang liig lang po, hindi ko siya masyadong pinakapuno. So ngayon ay kukuha tayo ng isa sa matandang sanga, ating makatanim na rosemary. So ito, ipuputulin lang po ninyo, ikakatin nyo, gamit po itong cutter ng ganito. So yan, nakikita po ninyo. Tanggalin lang po ngayon itong yung kanyang daon dito sa bandang ilalim. Ganito po, ayun. So yan, ating nibitaw ngayon yung kanyang sanga. Tapos may mga nodes po siya, Yan po yung mga nodes niya. Yan. Yung iba po ay binababad po nila to sa tubig, binababad po nilang ganyan at pinapaugat muna ng hanggang 2 weeks. Pero ako po bihasang-bihasa na hindi ko na po yan pinapaugat sa binababad sa tubig. At ang ginagawa ko po para mas mabilis, gumagamit po ako ng aloe vera. Ang aloe vera po kasi ay growth hormones po siya. So ito po, pumitas po ako ng isang aking leaves ng aloe vera. Yan po, kunin ko po ngayon to. Yan. Hindi po. May mga para yung kanyang katas, tutusok ko po kayo dito yan. Ayan. Tusok po dyan yung mismong kanyang stem, itong ating rosemary. Yan. Tapos, direkta ko na po nga itatanim ngayon yan dito. Tutusok ko lang po ng aking kamay. Yan. Tapos, ilalagay ko po ngayon to. Ayan. So, ganun lang po kasimple, Tapos, bahagya ko pong didiligan yan. Ayan, bahagya pong didiligan. Ang ganito. Ayun. Tapos, tatakpan ko po ng, po natin ng plastic cup, Ang purpose po nito, para hindi po magalaw yung ating bagong lipat tanim na rosemary. Ganito lang po yan. Yan. Yan.
Lagay po nyo po muna ngayon sa isang lilim na lugar ito, no? Huwag nyo po siyang hayaang maarawan. So isa isang lilim na lugar lang po. Tapos titingnan nyo po yan, kapag medyo natuyo po yung lupa, pwede po kayong magdilig ng panibago dito sa kanyang gilid na ito. Tapos makikita nyo naman po kapag masigla na yung halaman, pwede na po yung tanggalin yung takip. Ayan. After 3 days lang po, no, pwede na pong tanggalin ang takip niyan. Ano? Makita nyo po yung ginamit ko pong bote, meron po siyang butas dyan dito sa taas. Ano? Sa ganun po ay yung pong nagsisirculate pa rin po yung hangin. Ano? Yan, tingnan natin. So, yun po. Ang ating bagong lipat tanim na rosemary sa bote ng mineral water. So, yun po, no? Ganun lang po kasimple at kadali ang pag-propagate ng rosemary sa pagitan po ng cuttings, no? Pwede rin po kayong magtanim through seeds, ano? Ang rosemary po nagkakaroon po ng flower at nagkakaroon ng seeds. Pero matagal lang siya bago mo mapa-sprout yung seeds, ano? Pinakamabilis po na pag-propagate ng rosemary ay sa pagitan po ng kanyang sanga, no? Tulad po ng ibinahagi ko po sa inyo. Meron lang po kayong 2 hanggang 3 ganitong bote ng mineral water na tanim na rosemary. Hindi ka na po mawawalan ng supply ng tanim na rosemary all year round. Kapag gusto mong magluto na may lalagyan mo ng rosemary, kukuha ka na lang po sa inyong garden. Ganun lang po kasimple at kadaling mag-propagate ng rosemary. So ngayon po ay kukuha pa rin po ako, harvest pa rin po ako ng aking tanim na rosemary. Samahan nyo naman po akong magluto ng masarap at masustansyang rosemary rub pork chops. Hali po kayo! So ngayon po ay harvest tayo ng ating tanim na rosemary. Tayo po ay magluluto ng masarap at masustansyang rosemary rub pork chops. So kukuha lang po tayo dito sa kanyang sanga. Ano? Kapag ang kagandaan po ng rosemary, habang sinasangan mo po siya ng ganyan, lalo po siyang yumayabong. Ano? Ayan, kagaya ito, kukuha tayo ng mga ilang peraso dito ng kanyang sanga at gagawing pagluluto ng masarap at masustansyang rosemary rub pork chop. So 3 sanga yung ating kukunin. Ang kagandaan nito, itong sangang ito na kinuha natin, pwede pa natin i-propagate. No? Ayan. So ito pang isang ito ang ating kukunin. Ito. Ayan. So ito, no? Ating mga inarbest na rosemary. Ito po yung kumpletong sangkap ng ating lulutuing rosemary rub pork chop. Siyempre po yung ating pork chop, pinili ko po yung walang balat. Tapos yung ating bida, rosemary, mantika, asin, durog na paminta, at brown sugar. So yun po ang kumpletong sangkap. Ngayon po ay gagawin na natin ang ating marinade. So ito po ang ating bagong hiwa na rosemary leaves. Ayan. Pagsama-samahin lang po natin yung mga sangkap. Sunod ay ang asin. Ayan. Tapos sunod ay ang durog na paminta. Ayan. Sunod ay ang brown sugar. Okay. Pag-mix natin mabuti. Ayan. So ngayon ay ikakaskas na po natin ang ating karne, no? I-marinate na po natin ang ating pork chop. Mapapansin po ninyo, yung aking pong ginamit na pork chop ay walang balat. Ito po yung mas masarap na bahagi ng karne. Yan. Yan. So, ang bango po ng nangingibabaw talaga yung umalimuyak yung kanyang bango. No? Itong ating
bagong harvest na rosemary. Sa pagmamarinate po, para talagang ano yung lasa, 3 to 4 hours, ano? Bago po yan lulutuin. Okay? Kapag mainit na ating kawali, maglalagay po tayo ng konting mantika. Yan. Alright, painitin din natin ng mantika. Yan, eksakto lang po sa puwit ng kawali ang ilagay nating mantika. Pag mainit na yung ating kawali, bagyan na po natin hinain yung apoy. Dapat medium fire lang, no? So ngayon ay lulutuin na natin ating pork chop. Yan. Alright. Ito po natin ang ating pork chop. Kapag gusto pong well done, mga 5 minutes po siyang prituin. Pero kapag in 3 minutes po, luto na rin naman yan. Yan. Nga, pag iluluto po, umaalingasaw po yung aroma ng ating rosemary. Ang bango. So ngayon po, ibabaliktad na natin. Ano? Matapos po yung 3 minutes. Yan. Okay, ganda po ng texture. Ating pork chop. Yan. So, ano lang po yan, ano? Konti lang po yung kanyang apoy, ano? Mahina lang. So, yan po, no? Well done na yung ating pork chop. Yaon na po natin ngayon. Yan. Lagyan natin dito sa plato na may tissue. Yan. Para po masipsip yung mantika. Yan. So ngayon ay iti-taste ko na, no? Itong ating bagong lutong rosemary rub pork chop. Oh? Pang-ulam, pwede rin pong papakin yan, ano? Pero tatry ko po natin, samahan po natin ng kanin, no? Yan, oy. Malambot po yung ating pork steak, oh. Yan. Then, kung gaano to kasarap. Ito, lagyan po natin ng kaunting kanin. Kahit wala pa akong sausawan dito, ano? Tamang-tama po ito. Sarap! Yung pong rosemary, ano? Nangingibabaw yung kanyang lasa. At tamang-tama po, ano? Maganda po yung pagkakamarinade ng ating pork chop, ano? Sumiksikip po yung kanyang lasa. Sarap! Tamang-tamang pang-ulam na enough na pagsasaluan ng buong pamilya. From garden to table. Nawa po'y nakapagambag na naman po ako ng panibagong kaalaman ngayong araw na ito. Una po yung simpleng pagtatanim ng rosemary sa mga bote ng mineral water. At ang pangalawa ay ito pong pagluluto ng masarap at masustansyang rosemary rub pork chop ala magsasakang reporter. Ako po'y napakarami na ng tanim ng iba't ibang uri ng gulay at prutas. Pero patuloy pa po akong nagtatanim. Ako po kasi naniniwala ng pagkakaroon ng seguridad sa pagkain, dapat magsimula sa ating mga tahanan. Food security starts at home. Milyon-milyon ngayon ang nagugutom. Maraming kabataan ang dumaranas ng malnutrisyon. Ito po ang aking nakikitang solusyon, ang pagtatanim ng ating sariling pagkain. Nawa po mula ngayong araw na mapanood nyo ko, magtanim na rin po kayo ng inyong sariling pagkain. Happy farming po. God bless! Ngayon po isasagutin ko ang ilang tanong ng maraming nanonood dito sa ating show. Ang unang tanong natin ay mula kay Nick Puentes.